Nako po mga kababayan, magugulat kayo. Meron pong kumakalat na iskandalo tungkol kay Auntie Claire. Nako po, viral na po ito sa social media at usap-usapan na ito. Ngayon po, umabot din sa Senado ang balitang ito. Ngayon, sinusuri po ng NBI. Bago natin ipakita mga kababayan ang bidyong ito, sino ba ang nagsalita tungkol dito? Si Robin Padilla mismo mga kababayan. Nako po, sabay-sabay po natin panoorin. Babasahin ko lang po ito mga kababayan at mamaya sabay-sabay tayong mag-react sa video. Nako po mga kababayan, magugulat kayo. Nakakahiya ito kung ganon. Ito po, panoorin sa pagdinig ng Senado para sa budget ng Presidential Communication Office. Naglabas si Senador Robin Padilla ng isang audio recording na umano'y naglalaman ng usapan tungkol sa troll farm. Ayon sa recording, maririnig ang dalawang babae na nag-uusap at ang pinaghihinalaang isa ni Senator Robin Padilla ay si Palace Press Officer Claire Castro, habang ang kausap naman ay isang pulpul na vlogger. Mga kababayan, ito na ang the climax. Dahil hindi pa matiyak kung sino ang mga nagsasalita sa clip, iminungkahi ni Senate President Tito Soto na ipa-NBI na lamang ito para sa formal na pagsusuri na agad namang sinang-ayunan ng mga senador. Dagdag pa ni SP Soto ay layunin ng hakbang na tiyakin ang kredibilidad ng recording bago maglabas ng anumang pahayag o magbanggit ng sino mang pangalan. O ito na yung video mga kababayan, panoorin natin. Binulgar ni Robin Padilla. Ito na po ang video. Naku, magugulat kayo, sabay-sabay po tayong manood. O ito po mga kababayan, makinig po kayo. Ano naman ang dagdag? Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingin ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos hindi na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulkan? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa wala akong pera. Dahil sa kahingin nito si Madarahog. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to pag-uusap natin. Shit. Pinatayan ako. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nanguhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because You're I cannot... mentioning the name of Yusek or Atty. Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga
balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. O mga kababayan, parang pinapalabas na naman ni Senador, Senate President Tito Soto na fake news, misinform na naman itong video o recorded na voice na boses ni Auntie Claire. Mga kababayan, yung mga vlogger kasi na hanggang ngayon ay kapit tuko sa Malacanang, sa totoo lang po, may bayad po talaga yan sila. Mag-name drop po kayo, i-comment nyo sa baba kung sino-sino yung mga vlogger na patay gutom na hanggang ngayon ay bayaran ng Malacanang. I-comment nyo po, marami yan, mga kababayan. Personally, kilala ko ang mga yan. Di ba dati mga kababayan, pumapasok ako sa Malacanang? Di ba? Hindi nawawala yung abot-abot ng panggas, 1,000. Mga kababayan, meron pa nga halimbawa, gagawa ka ng video. Ito, kwento-kwento lang nila. Pagka gumawa ka ng video, depende sa quality ng video na ginawa mo, bibigyan ka nila ng topic. Tapos pag nagandahan, isi-send mo sa kanila. Then after that, the money goes on through GCash. Mga kababayan, depende yan sa bigat ng topic. 1,000, 2,000, 5,000, mga kababayan. Pero pagka pangit, 500. Di ko alam Yun yung usapan Mga kababayan, yun yung usapan. Okay? So ngayon, parang sinasabi ni Tito Soto, misinformation yan. Sabi nga ni Denzel Washington, if you listen to the news, if you don't listen to the news, you're not informed. But, if you listen to the news, you're misinformed. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Tito Soto na nag-aabogado na naman, na tila absuelto na naman si Auntie Claire. O ngayon po mga kababayan, panoorin natin ang full video ni Senator Robin Padilla. Ito po mga kababayan ang video. Ito po, panoorin po natin ang video ni Robin Padilla. Paano ba nagsimula ito? How this started, mga kababayan. Panoorin po natin si Robin Padilla. Ito po mga kababayan. Kasi yun intro lang po yun Panoorin po natin. Sabay-sabay po tayo. Budget. Ako ang patungkol sa Presidential Commission. Kaya ako po ay nakasuporta sa inyong budget. Ako po ay isa sa mga tagapagtanggol po ninyo kapag may kinalaman po sa pulisiya. Ako po ay kailanman ay hindi na personal. Lahat po ng issue ko ay political. Hindi po ako kabilang sa mga bumabanat. Wait lang mga kababayan, linawin ko dati kasi nung campaign pero ako hindi ako nagpabayad noon kasi nga umaasa po ako sa binibigay ni YouTube noon. Kahit na pupunta ako ng Mindanao, pupunta ako ng Visayas, pupunta ako ng kahit saan, mga kababayan, sarili kong expenses to support BBM nung campaign. Then after na manalo si BBM, syempre na-invite po kami na mga vloggers sa sumuporta kay BBM. So, yun, pagka pupunta ka doon, may mga may mga bigay-bigay na panggas. Yun. Pero after that, umalis na po ako, mga kababayan, kasi ayaw ko nga ng may amo. Ayaw ko ng doon ka na lang mag-stay. Puro BBM na lang.
'Di ba? Puro BBM, puro BBM. Magbablog ka kay BBM. Wala namang project. Ano yung vlog mo kay BBM? 'Di ba mga kababayan? So yan yung kwento. Dati po akong pumapasok sa Malacanang. Then pag pumupunta doon, syempre papakainin ka nila. O alam ba, yung mga nakamotor, bibigyan ng panggas. Ganun lang po yun. Then after that, wala na akong alam. Yun lang po yung alam ko na nangyari. Then after that, wala na po akong information sa mga vlogger na hanggang ngayon ay kapit tuko. Na di ko alam bakit nag-i-stay po sila. Ano yun for ano? Mga kababayan, mag-comment kayo. Okay, so ngayon tuloy po natin. Nang walang masasabi po ang patungkol sa Presidential Commission. Kaya ako po ay nakasuporta sa inyong budget. Ako po ay isa sa mga tagapagtanggol po ninyo kapag may kinalaman po sa pulisiya. Ako po ay kailanman ay hindi na personal. Lahat po ng issue ko ay politikal. Hindi po ako kabilang sa mga bumabanat ng walang masasabi po nating mga naninira. Okay. Hindi po ako yon. Una ko pong gustong sabihin ay patungkol po dito. Meron pong mga bagay na gusto ko pong linawin galing po sa PICO dahil dapat po sa inyo ang unang-unang pinanggagalingan ng tamang balita. At ako naman po, kapag tama yung balita, ako po mismo ang nagpapalawak nito sa pamamagitan po ng social media ko at sa aking mga kasama. Ito pong mga nakaraang linggo, meron pong mga lumalabas katulad po noong nangyari doon po sa ating dalawang kalihim. Meron po tayong dalawang kalihim na nag-anunsyo. Ang sinabi po ng PICO na nagbitiw ang dalawang opisyal nito at tinanggap ng Pangulo. Ngunit, dininay po ito ng ating executive secretary nung sinabi niya na hindi naman daw siya nag-resign. Sinabi po sa kanya na meron daw tumawag sa kanya at siya ay sinabing bumaba na. Ito po yung mga ganitong mga ganap ang hindi po nakakatulong para sa atin. Sapagkat nakukonfuse po ang tao. Opo. Bilang kayo po ang pamantayan at kayo po ang pinanggagalingan ng mga impormasyon, ano po ang pwedeng gawin ng PICO upang maiwasan po yung mga ganitong klaseng maling pahayag? I agree with you, Mr. President. Messaging is so important. Disinformation, misinformation, inaccuracy, lost in translation confuses the people. Even if you have good intentions, if you said it wrong, or if you intentionally meant to confuse, then that is wrong. And so, there must be clear source of messaging. Isa lang ang gagawa ng mensahe. Hindi pwedeng iba, hindi naman pwedeng nagsasalita, may balita na hindi na-vet, na hindi na-verify, na hindi nako-confirm. Hindi pwede yung akala, hindi pwede yung hindi alam, hindi pwede hindi nag-uusap. Now, per the specific instance that you're mentioning, why was there a miscommunication? I would just surmise, I'm not even asking the agency, that probably there was no clear coordination. Bakit ba? So yan mga kababayan, naku po, ano kayang masasabi na Auntie Claire dito? Paano kaya papatunayan ni Auntie Claire dito at
sana maano ng ano ito, maano ng NBI ito para makita kung totoo talaga. 'Di ba mga kababayan, hindi natin sinasabi na legit pa ito ha. Antayin po natin yung opisyal na resulta ng investigation kung ito ay totoo. 'Di ba mga kababayan? Kasi talagang may mga vlogger talaga na bayaran na mga troll. Tapos kami ang sasabihin yung troll? Troll? Nako po! Kasi, pag ako kasi bilang vlogger, gusto ko, independent po ako eh. Gusto ko, wala akong boss. Kaya nga, nagsarili po ako eh. Alam nyo po yan, yung mga totoong mga supporter ko mula Manila Bay. Sinuportahan ko si PRRD sa kanyang legasiya, sa mga project. Nakita nyo po ang aking pagpupursigi para maipakita yung mga kaliwat kanan na naging project ni Tatay Digong nung siya ay presidente pa lamang. Pero ngayon mga kababayan, syempre dahil nga wala naman ako makita mga project na iba-vlog ko, gaya ng ginagawa ko kay PRRD noon, abay, umalis ako. Why I'm going to stay kung puro BBM ang iba-vlog ko, puro depensa. Wala ka namang ide-depensa dito. Di ba mga kababayan? Kaya sabi ko, no, this is not my job. Wala po akong amo. Then, tulad noon, nung panahon pa ng mga pelikula ni Manang Aimee, tapos may mga grupo ng mga vloggers ni, pangalan nito, nung direktor. Yung isang direktor. Ang daming bossing doon. Lumayas ako. Bahala kayo dyan. Bahala kayo mag-away-away dyan. Oh, di ba? Para i-promote yung pelikula na Malacanang. So, ayaw ko din ng mga inutos-utusan ako. Tapos sasabihin pa yung mga vlogger, maligo-ligo naman. Naku po, yun ang sabi, kaya nasaktan ako eh. Okay lang sana kung yung nagsabi, mas pogi sa akin eh. Mas mabango sa akin eh. Parang mas mabango at pogi ako doon. Nilayasan ko. Wag ako, sabi ko. Meron akong sariling paninindigan. Wala akong boss ka ako. Okay? Let's go. The PCO secretary says that the announcement given by the president himself was conveyed to the PCO, and that is the source of their declaration or their message. So in this case, you followed the process, which is the president himself through the Derecho sa Inyo gave that statement. So parang sinasabi po, ginang na tagapangulo, na naglabas po kaagad ang USEC nila ng pahayag na hindi po ito opisyal? I am told that the undersecretary's statements emanated from the president. Yes, it was cleared. It was cleared. Cleared by whom? Cleared by me. Cleared by the secretary, and the secretary cleared it with the president. I was there. Yes, the information Yes. was relayed to me. Ang The ibig pong information- sabihin, opo, The information conveyed by the undersecretary was cleared with the secretary who cleared it. so yun po ang With the tamang president. impormasyon, hindi po yung kumakalat sa media. Kasi may kumalat po sa media na ang sinasabi ng ating dating executive secretary na hindi po yun ang naganap. So ang naganap po talaga yung sinasabi po ng ating USEC. Yes. Again, Yun po ang ano, para alam po natin Okay. kung ano talaga yung Maliwanag. statement. Opo. again, because this will go down in history, ha? Tas ako Wait lang mga kababayan. Balikan nga natin itong nangyari. Ano bang usapan nila mga kababayan ni Auntie Claire? Ito po. Balikan natin para sarap pakinggan eh. Nagkalaglagan eh. Ito po, pakinggan nyo po ito. Nagkalaglagan ng mga mga
si Auntie Claire allegedly si Auntie Claire at mga vlogger niya. Ito po. Ka naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos hindi na kami magdadagdag. Puro naman walang kwento. Grabe naman si Auntie Claire, makapanlait. Yun ba yung matandang mukhang gorilla? Mga kabayan, mapanglait naman si Auntie Claire. Grabe ka, tinawag pang, yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang ginagawa? Grabe naman, Auntie Claire, kung totoo na ikaw yan hindi pa natin sinasabi na totoo ito Ito, syempre, wala naman kasing muka. At ito, binago rin yung boses dito. Hindi natin masasabi na si Auntie Claire mismo ito. Kasi syempre, to give the benefit of the doubt, maging fair po tayo. Maging fair lang. So hindi pa sinasabi ni Robin Padilla na ito ay legit. Pag-aaralan pa ito ng masusing investigation ng NBI sa cybercrime. Yung mga nag-iimbestiga kung ito ay legit. Okay po? Tuloy pa natin. Ang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabobohan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulsa? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa wala akong pera. Dahil sa kahingin nito si Madarao. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Hay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to pag-uusap natin. Shit! Pinatayan ako. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? So yan mga kababayan, nako po, matindi po itong iskandalo na kinakaharap na Auntie Claire ngayon. Paano niya aanuin ito? Nako po, syempre, Auntie Claire, fake yan, hindi ako yan. Ililista mo na. Defend ng budget Opo. Hindi po ako privy sa sinasabi po nila. Ako ay taga-defend ng budget. Pero ito, hindi budgetary process ito'y kaganapan ng kasaysayan. Opo. Pero para po maliwanag, may mga side, you want to go. You can say it in the microphone, yeah. Just so that it's clear. Because I'm saying this so that it's clear that I am the messenger I'm trying to explain. According to the PCO, they cleared the statement with the president. Opo. Yan po ang pangahawakan natin ngayon. At yan Yes. po dapat ang malaman ng tao. Yes. Opo. Yung pahayag po ng ating dating... We may or may not agree, we may or may not believe, but that is what is transmitted to me now Opo, dapat. Opo, by the opo. PCO. Opo. Dapat po kasi isa lang ang mensahe. Yes. At kung ano yung mensahe, yun po talaga ang dapat na malaman ng tao. Opo. Meron po akong pangalawang katanungan. Kapag sinabi po natin public information, naniniwala po ba ang PICO na dapat hindi ito political propaganda? Expert ni favorite longganisa na noon. Alam niyo mga kababayan, may point po si Senator Robin Padilla. Di ba yung nangyayari, nagkakaroon po ng political propaganda? Pagka lalo na ang usapin ay tungkol sa mga Duterte. Nako, agad-agad. Kahit hindi pa tapos yung tanong, sasagutin agad na Auntie Claire dito. Yung mga
banat, Duterte, Duterte, Duterte. Akala mo yun na yung pampagising niya pag Duterte. Wow, Duterte, alam ko yan. Yari. Ang public information po, dapat hindi political propaganda. Dapat po ay katotohanan, di ba po? Absolutely. News dissemination must be based on truth. Opo, kahit Yes. walang pinoproteksyonan na kahit na sino. Mali o tama, dapat The public truth. information The truth. malaman Yes. ng katotohanan. Yes, sir. Opo. Meron po tayong katanungan na nakakagulo rin po. Kanina tinanong na po ito ni Senator Raffy, katunayan paglakad po niya doon, sinundan ko siya sa lounge, sinabi ko sa kanya, "Boss, ba't hindi mo pa tinuloy? Tinanong mo na eh." Yung patungkol po sa mga troll, ito po kasi ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro, Wait lang. Nakita nyo po yung mga nagko-comment. Walang profile picture. Iisa lang ang kaibigan o friend sa FB. Yan sa aking FB page, mga kababayan. Yung mga nagko-comment, puro troll farm ang mga yan. Yung mga nagko-comment, puro bash ako pagka nagpo-post ako tungkol sa mga banat kay Auntie Claire. Sa mga banat sa nangyayari na nakawan sa lipunan. Eh yung mga nangbaba sa akin, abay puro troll. ng ating ahensya na pati po sa pribadong buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying. Meron na pong mga batang nagpapakamatay, meron na pong nasisira ang mga buhay, kagagawan po ito ng mga troll. Ang atin po bang ahensya, APICO, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Hindi ko kailangan sagutin, itanong sa kanila. Dapat wala. Ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, talaga bang wala? Wala. Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I'm speaking for myself. I mean, Opo. of course, the official statement. Again, I'm defending their budget. Alam niyo mga kababayan, totoo na may trolls army. Naku po mga kababayan, mag-comment po kayo kung sino yung mga nagdedepensa sa Malacanang na mga vlogger. Mag-comment kayo, lalong-lalo na yung mga, yung mga feeling sikat na vlogger, na mas sikat naman si The Wonders, mas pogi pa. 'Di ba mga kababayan? Mag-comment kayo kung sino-sino yung mga vlogger na mga bayaran na bangag. Mag-comment, i-comment nyo po mga kababayan sa comment section. And I'm only saying this based on what is transmitted to me. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, we don't know. So, I am told they do Nawala not have po. trolls. Opo. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. All But- organic supporters. They're all organic supporters. And if you have any proof, please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasing, Yes. opo, maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording. Ayan na. Kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Ayan na. Binulgar na. Nako po mga kababayan. Nako po, may suspense pa. Nako po, Auntie Claire. Paano na ito? Sagutin mo ito, Auntie Claire. Sagutin mo ng maliwanag ito para maliwanagan ng taong bayan na hindi ka nagbibigay o naglalagay ng mga trolls na mga vlogger na mukhang gorilla. Grabe, kukuha ka na lang mukhang gorilla pa. Sino maniniwala dyan? Yung kabukid, yung live ng live, nako po. Ito na.
habang wala pa po, ako po ay merong final na bill kasi. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman Kung kung hawak na Ayan na po. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos Hindi na. na may magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulkan Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala sarili akong kong pera. Dahil sa kahingin nito si Madarahog. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Pinatayan ako. Ayon po sa mga pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, Opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na Yes, nanguhula tayo, it would- nagbabagit tayo ng pangalan. Because We're I cannot- mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Ayan na. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. Ayan, mga kababayan, nag-abogado na naman si Tito Soto para bang sinasabi niya, oy, misinformation yan. Tito Soto, Senate President ka. Ipaubaya mo sa mga investigador, saka ka magkomento kung yan ay misinformation. Okay po, Mr. Senate President Tito Soto. Kaya po kayo nabubulyak ni Marcoleta Nagdedepensa na naman kayo na ito ay misinformation. Diyos ko, Lord. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, Saka, we leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling Yes. So gawin I yan, would not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong
kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Ayun Pwede na. po bang papalabas po natin yun? Ayan na. 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Yari. Wala, ito po, pwede natin pa-imbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito AI na naman. galing talaga sa tunay o ito po gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But then, Ayan mga kababayan, nag-abogado na naman si Tito Soto. Senador Tito Soto, let the investigator or the judge to say it's not true or not. It's true or not, hindi ikaw. Parang nagsasabi na, Robin Padilla, you stop. I know that. That's not true, it's a joke. Grabe naman Tito Soto. Nagiging nagiging bias ka dyan eh. Ikaw na yung humaharang kay kay Robin Padilla eh. Diyos ko Lord, Tito Soto. Ay, nako. Ayaw na magsalita. Nabibwisit ako eh. anyway, you go ahead with your question. Apo. So ito po, tanong lang po uli. Kung joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng PICO? That is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO, Dave Gomez was a newsman, really respected newsman, Kilala ko po si Boss. veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nilang USEC yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, paano pa yung ibang tao? So kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para mamulitika. Tandaan po ninyo, kahit tingnan nyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanatan ng presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, polisiya at politika. Opo. Meron pa pong uli. Yung pong fact-finding mechanism ng PICO, meron po ba kayong sarili ng, kumbaga, grupo? Ayan, mga kababayan. Ano masasabi nyo sa iskandalo na ito? Na allegedly ay merong binabayarang mga troll farm na vlogger para idepensa ang Malacanang, ang gobyerno. Yun nga lang, nagkaonsehan, hindi nagkaintindihan na mga pulpul daw ang mga vlogger na ito. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Auntie Claire, ano masasabi mo? Nako, baka mamaya maglabas na naman ng statement ito. Hindi ako yan, fake news yan. Yan lamang po ang ating reaksyon
Isang like, isang share po, at isang subscribe. Mabuhay po. Mabuhay ka, Senator Robin Padilla. Kahit madalang kang magsalita, may mga saysay ang mga sinasabi mo. Kaya Auntie Claire, antayin namin ang rebat mo kay Robin Padilla. Patunayan mo ito. Kung mapatotohanan ito, ipatawag yung mga vlogger na kausap mo. Yung matandang gorilla. Okay po mga kababayan. Yan lamang po. Ako si The Wonders Philippines. Magandang umaga.